Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Habang pinapanood ni Shen Yuan at Fu Yinzi si Feng Zigyi na palayong naglalakad, talunan, napangisi si Shen Yuan at mahina niyang ibinulong sa sarili, "Pasensya na, bro. Harapin mo ang katotohanan, ang pera at kapangyarihan ay hindi matatalo." Namula si Fu Yinzi at mahina niyang sinabi, Shen Yuan, sapat na siguro yan, tama na." Inalis ni Shen Yuan ang kamay niya mula sa maliit at maselang baywang ni Fu Yinzi at sumagot, "Malamang hindi ka na niya guguluhin. Kung wala nang iba, aalis na ako." Habang pinapanood ni Fu Yinzi si Shen Yuan na papalayong naglalakad, mahina niyang ibinulong sa sarili, "Shen Yuan." Ilang sandali ang lumipas. Sa kanyang kwarto, umupo si Shen Yuan sa kama at mahina niyang sinabi, "Sa totoo lang, si Fu Yinzi ay talagang pang-secretary material. Pero hindi pa ako handang magpatakbo ng isang buong kumpanya. Kung wala akong tunay na kakayahan, kahit may pera ako, ituturing lang akong mayabang na mayaman. Kailangan kong i-activate ang lahat ng knowledge modules at mag-level up." Habang nagmamanipula ng system, sinabi ni Shen Yuan, "Simulan natin dito. Kahit may mga required courses sa paaralan gaya ng Introduction to Management, parang wala naman akong natutunan." Sumagot ang system, na-detect ang plano ng host na magsimulang mag-aral ng business management. Para mapatakbo ng maayos ang isang kumpanya, kailangan mong masterin ang ilang profesional na larangan. Kusang nagdesisyon ang host na umunlad. Na-unlock ang business management panel. Limitadong misyon, sa loob ng isang buwan, kapag na-master ng host ang mahahalagang konsepto mula sa Foundations of Management, ang lahat ng kaalaman sa Antas EMBA mula sa Xianjiang Chinese University, ang pinakamahusay na business school sa Asia, ay maisasama sa utak ng host. Mahinang sinabi ni Shen Yuan sa sarili, ang EMBA ay nakatuon sa teorya at praktikal na kaalaman, lalo na kung galing sa isang top-tier school. Pero matapos lahat ng to sa loob ng isang buwan, hindi madali. Sandali lang, ang guidance counselor ko ay may double degree. Ang una niyang major ay business management. Biglang nagpadala ng mensahe si Lin Yuchang kay Shen Yuan, "Shen Yuan, libre ka ba uminom mayong gabi?" Tiningnan ni Shen Yuan ang Chinese phone niya at binigkas ng malakas, si Miss Lin. Tapos ay mahina niyang ibinulong, "Naalala ko noong huli alam ko may kasunod pa yon." "Pero Sumagot siya kay Lin Yuchang, "Bukas ng gabi. May gagawin ako ngayon." Sa isang bar, habang umiinom ng red wine, namula si Lin Yuchang at sinabi, "Bukas pa. Ang tagal kong maghihintay." Isang oras ang lumipas, pumasok si Fang Minhui sa kwarto ni Shen Yuan at sabik na sinabi, "Shen Yuan. Sa wakas, nakita rin kita. Maganda ba ako ngayon?" Tumayo si Shen Yuan at mumiti, "Siyempre. Ang Miss Vivi ko ay laging maganda." Biglang yumakap si Fang Minhui at hinalikan siya. Sa isip ni Shen Yuan, ano pa bang masasabi ko? "Miss Lin, kung gusto mo akong ligawan, pumila ka muna." Ilang sandali ang lumipas. Nakahiga si Fang Minhui sa kama ni Shen Yuan, ang tibok ng puso'y 73, habang tinitingnan ni Shen Yuan ang kaakit-akit niyang katawan at nag-isip, tumaas ang affection level ni Hui mula 71 tungong 73. Napapansin ko na habang tumataas ito, lalong humihirap pataasin. Pero mas mahirap, mas maganda rin ang gantimpala, parang pag-level up sa laro. Lumapit si Shen Yuan at bumulong, "Binanggit ko na tutulungan kitang bumili ng bahay. Kung wala kang ginagawa ngayong weekend, pwede tayong maghanap." Habang hinahaplos ang malambot at maselan niyang dibdib, biglang yumakap ng mahigpit si Fang Minhui at isiniksik ang malambot niyang dibdib sa kanya at sinabi, "Yay, love you." Kinabukasan, sa campus pumasok si Fang Minhui sa room at tinanong siya ng kaibigan, "Nakita mo ba yung promotional materials tungkol sa bagong startup incubator?" Sabi ng isa pa, estudyante raw ang nag-invest ng 10 milyon. "Hindi ako naniniwala," sabi ng ikatlo. "Lahat ng mayayamang estudyante dito puro pa-party lang, wala sa kanila ang kayang mag-invest tulad ng Tron." Mahinang bulong ni Chen Ling, litong-lito, kay Fang Minhui, "Gusto ko na talagang sabihin sa lahat ang totoo. Anong gagawin ko? Hindi ko na kaya itago." Pinatigil siya ni Fang Minhui at mahinang bumulong pabalik, "Tiyaga lang." Sabi ni Shen Yuan, "Huwag munang ipaalam." Kumulot ang noo ni Chen Ling at bumulong, "Hindi ko gets kung bakit siya tahimik. Hindi ba ito parang pagpapasikat sa dilim? Pero ang swerte mo. Nahuli mo ang isang sobrang yaman."
Hui, pwede bang itanong mo kung kailangan pa niya ng katulong o assistant? Ayoko na maghirap eh. Sumagot si Fang Minhui, ang ibig mong sabihin, parang kasambahay na live-in. Ngumiti si Chenling. Grabe ka. Sa tingin mo ba gugustuhin niya ako? Tinukso pa niya si Fang Minhui sa pamamagitan ng paghila sa blouse nito para lumitaw ang cleavage at idinagdag, ang swerte mo talaga, Hui. Sigurado akong wild kagabi, ano? Namula si Fang Minhui at sinabing, aya, tigilan mo nga ako. Tumawa si Chenling, aminin mo na kasi, masarap ba o hindi? Tumingin sa ibang direksyon si Fang Minhui, namumula at pinapawisan, ang kulit mo talaga. Sa ibang eksena sabi ni Xixi, Yuping, nakita mo ba ang post na may estudyanteng gumastos ng 10 milyon sa inkubator? Umismid si Yuping, nakita ko. Pero seryoso, mukha ba kaming uto-uto? Sino bang maniniwala sa chismis sa internet? Namula si Xixi at tumingin pa itaas, sang-ayon ako. 10 milyon? Kung totoo man yon, dapat may net worth siya ng 100 milyon. Kung may ganun kayaman talaga sa school natin, ibibigay ko na sarili ko sa kanya. Sabi ni Yuping, pangarap mo lang. Bakit ka naman papansinin nun? Sagot ni Xixi, kung may gumastos talaga ng ganung kalaki, tiyak magpapasikat yon. Hindi sila mananatiling low-key. Ano pa ang silbi kung hindi mo ipagyayabang? Dagdag pa ni Yuping, eksakto. Tingnan mo si Shen Yuan, konting pera lang, ang yabang na agad. Bumibili ng calf para sa mga matandang babae at kung ano-ano eh. Sabi ni Xixi na, noong isang araw lang, ang suplado niya nung may sinabi tayo. Nakakainis talaga. Samantala, mabilis na kumakalat ang chismis sa campus. Ipinagpapatuloy ni Shen Yuan ang kanyang plano. Sa telepono, sinabi ni Shen Yuan, Counselor, kailangan ko po ng tulong ninyo. Gusto ko talagang pag-aralan ng seryoso ang fundamentals ng management. Maaari po ba kayong maging tutor ko? Nagdududang sumagot si Counselor Lixiao, Shen Yuan, ano na naman ang pakulo mo ngayon? Sumakay si Shen Yuan sa kotse at habang isinusuot ang seatbelt ay sinabi, gusto ko lang talagang matuto ngayong pagkakataon. Napabuntong hininga si Lixiao, hindi pa rin kumbinsido. Sige na nga, may halatang pananabik sa tinig ni Shen Yuan nang sabihin niya, papunta na ako sa bahay mo. Nagulat at namula si Counselor Lixiao, sa bahay ko. Hindi mo na naman ako pagbibintangan ng kung ano-ano, di ba? Sagot ni Shen Yuan, alam mong mapagkakatiwalaan ako. Pangako, hindi ako gagawa ng kahit anong masama. Natahimik si Lixiao. Halika na, biro ni Shen Yuan, huwag ka nang mag-alala. At agad siyang tumulak papunta sa apartment nito. Ilang sandali ang lumipas. Binuksan ni Counselor Lixiao ang pinto, halatang pinagpapawisan at namumula. Shen Yuan, bago ka pumasok, kailangan mong mangako na hindi ito magiging tulad ng dati. Nangangako ako, nakangiting sagot ni Shen Yuan. Sigurado ka? Tanong ni Lixiao habang nakakunot ang noo. 100% sigurado, kumikislap ang mata ni Shen Yuan. Sige na, pumasok ka. Ilang sandali pa sa sala ni Counselor Lixiao. Iniabot niya ang isang makapal na libro kay Shen Yuan at sinabi, ito ang ginamit kong textbook noong kolehiyo. Minarkahan ko ang mahahalagang bahagi sa unang 3 kabanata. Kailangan mong kabisaduhin ang karamihan, pero subukang iugnay sa totoong mga sitwasyon, malaking tulong yon. Tumango si Shen Yuan ng seryoso. Naiintindihan ko. Sisimulan ko na agad ang pagmememorya. Matapos ang isang buong oras ng pag-aaral. Kumunot ang noo ni Lixiao. Bakit ka tumigil sa pag-aaral? Bakit mo ako tinititigan? Tumingin ka sa libro mo. Tinitigan siya ni Shen Yuan at sinabi, pero Counselor, mas interesante ka kaysa sa libro. Yan na naman, sabi niya, namumula. Hindi mo ba ipinangakong mag-aral ka lang talaga ngayon? Talagang nag-aral ako eh. Lumapit si Shen Yuan, pero gusto rin kitang maging girlfriend. Hindi naman magkasalungat ang mga layuning yan. Agad tumayo si Lixiao. Tigilan mo ang kalokohan mo eh. Biglang yakap siya ni Shen Yuan mula sa likod. Seryoso ako, Counselor. Nanatiling nakatayo si Lixiao, at mahina niyang ibinulong, huwag mo itong gawin, Shen Yuan, natutulog ang kapatid kong babae sa kabilang kwarto. Mas mabuti pa nga, bulong ni Shen Yuan. Malalaman na niya na opisyal na tayo. Nang maramdaman ni Lixiao ang isang bagay na tumutusok mula sa likod, namula siya at sinabing, bitawan mo ako, Shen Yuan. Wala pa akong sinasang-ayunan.
Biglang hinalikan ni Shen Yuan ang malambot at maselang labi ni Lixiao at ibinulong, sa huli, papayag ka rin, counselor. Hindi siya tumutol. Malaki ang mga mata, mahina niyang ibinulong sa sarili, nangako ka na hindi ka gaganito. Lalaki nga naman, puro kabalbalan. Habang inilalagay ni Shen Yuan ang kamay niya sa baywang nito, mabilis itong itinaboy ni Lixiao. Huwag dyan, Shen Yuan. Bawal na bawal dyan. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.